Kasi darami talaga mga hulgaper. Dadami ang mga manluloko, akyat bahay, dadami yan. Kasi alam ni Lord ang mangyayari sa huling panahon eh. So, subalit, nagpauna na si Lord na huwag takot yan sa mga tao. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Anong dapat mo ikatakot? Ang katakutan mo niya, sabi niya, ang katakutan ninyo, ang matapos, sabi niya, katakutin ninyo, yaong pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihan bubulit sa impyerno. So, ang Diyos yun. Kasi ang Diyos naman ang kumukuha ng buhay. Pagkatapos kang kinuha, meron siyang kapangyarihan na ilagay ka sa impyerno. Kasi siya ang magdidesisyon kung ligtas ka o hindi. So yan ang katakutan nyo. Yung may kapangyarihan maglagay sa impyerno sa tao. Pero ang tao, huwag kayo matakot yan dahil pag, halimbawa, napatay ka man yan, wala naman siyang kapangyarihan na nailagay ka sa impyerno. Pero ang Diyos, matapos kang kunin, pwede kang ilagay sa kung saan ka ilalagay. So, at ito ay dapat na mapagtagumpayan natin yung takot sa tao. Okay? Kasi, ulitin ko, hindi na po ito matitigil ng mga kawalang hiyaan ng mundo. Hindi lang sa Pilipinas, lahat ng bansa, marami na ngayon ang mga loko-lokong tao, masamang tao. Okay. Number 2, okay, para mayroon pong kapatid na version. Sa Hebreo tayo. Sa Hebreo, Hebrews chapter 13, verse 6. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. Ano pa ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? So, anong magagawa ng tao? Kapag ka ang Diyos kasama mo, sabi ni Pablo, wala akong dapat katakot ng tao. Anong magagawa nila sa akin? Ang ibig sabihin ni Pablo, kung hindi pahintulutan ng Diyos, walang magagawa ang tao. Halimbawa, katulad na nga lang ng propeta, dahil sa kanyang kalungkutan, namatay ang asawa niya, namatay ang anak niya, nagbaril sa ulo, ayaw, pumutok. Tingnan, ilang kalabit. Ang baril yan, walang sira. Pag pinaputok niya sa taas, puputok. Pag inilagay niya sa dito, ayaw, pumutok. Ibig sabihin, kahit mag-suicide ka kung ayaw ng Diyos, hindi ka mamamatay. Pero marami namang tao, gustong mabuhay na mamatay. Kaya ng Diyos. Okay? So sabi ni Pablo, ano magagawa ng tao sa akin? Maski ang sarili ko siguro, sabi ni Pablo, wala akong magagawa sa ganang sarili ko. Kundi, dahil sabi niya, ano pa ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. So ang isang Kristiyano, may Diyos na sumusubaybay sa kanya, may Diyos na umaalalay sa buhay niya, katuwang niya sa araw-araw. Yan ang Kristiyano. So pag Kristiyano ka, wala ka nang dapat ipangamba. Bakit? Sabi ni Pablo, ang Diyos ang katulong ko. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo noon, si Gehazi at si Elisha, napaligiran dahil nasa bukid ang bahay ng propeta. Napaligiran sila ng libu-libong kaalaman. Pag dumaw ni Gehazi, kinabahan agad siya. Kasi hindi nagbibiro ang mga Syrians. Papatayin ka talaga noon. Ang libu-libo. Dadalawa lang sila. Ngayon, ginising ni Gehazi si Elisha. Maestro, mamamatay tayo. Bakit? Napapaligiran tayo ng kalaban. Dumungaw si Elisha. Walang kwenta yung kalaban, sabi ni Elisha. Kukunti lang sila. Mas marami tayo. Maestro na.
Dadalawa lang tayo dito na sinasabing marami tayo. Lord, buksan mo nga ang mata nito. Binuksan ang mata ni Gehazi. Nakita nila nakapalibot ang milyon na anghel na handang ipagtanggol sila. Iyan ang Kristiyano. Maraming mga anghel ang sumusubaybay handang magprotekta sa Kristiyano. Kaya kung Kristiyano ka, huwag ka nang matakot. Kung Kristiyano ka, Pastor, dumadalo naman ako. Dumalo, si Satanas nandito rin ngayon eh. Naniniwala ba kayo na si Satanas nakaupo rin katabi niyo? Mamaya kakalabitin kayo. Huwag ka maniwala ka. Ano? Oh. Okay. So, ano po ang dapat nating mapagtagumpayan? Na dapat nating isipin, hindi ako dapat matakot sa takot. Meron akong kasamang Diyos na hindi nila kaya. At ang Diyos mismo, sabi nga ng 1 Samuel chapter 2 verse 6, ang Diyos ang pumapatay. Si Satanas, instrumento lang yan ng Diyos. Kung ayaw ni Lord, walang magagawa sa Satanas, hindi niya kayang pumatay. Dahil once na gumalaw siya ng tao na hindi pa panahon, mananagot si Satanas, mapapadali ang tao sila. Ha? Okay. Lipat tayo sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Ano po sabi rito ni Pablo? Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa mga tuy ay ang Diablo. So si Diablo ang hari daw ng kamatayan. Pero natalo itong kamatayan na ito nung si Jesus ay mamatay. So yung kamatayan ni Jesus ay hindi mo na dapat katakutan ang kamatayan. Dahil noong hindi pa napako si Jesus sa krus, delikado ang buhay ng tao. Dahil lalo pa sinabi ni Pablo, Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. So puro sa parusa ang tungo ng tao. Pero nung yung kamatayan ni Jesus, yung kamatayan ng tao na kung saan patungo sa parusa, talo na. So ano ibig sabihin? Anytime ang Kristiyano, may buhay na walang hanggan yan. Dito, kung tutusin nga, tayo, nakakaano nga, minsan nakakalungkot dahil ang daming takot sa kamatayan. Samantalang, kung Kristiyano ka at namatay ka ngayon, hayahay ka na. Ano ba? Analangin na kita? Takot din, hindi rin pumatay. Meron ba? Mag-strong mo ba? So, ang totoo lang, pag Kristiyano ka, ito na yung araw o oras na magagamit mo na yung buhay na walang hangganan nandiyan sa loob mo. Dito, hindi mo magagamit ang buhay na walang hanggan. Dito, magkakasakit ang tao sa lupa. Dito, magugutom. Pero doon sa oras na namatay ka sa lupa, hay ka na, walang gutom na. So, yan ang thinking ng isang Kristiyano. Hindi na siya takot sa namamatay. Handa siya lagi. At hindi niya tinuturing ang kamatayan ay isang perwisyo. Manapa sa isang Kristiyano, ang kamatayan hayahay. Pero, kaya nga, ewan ko bakit maraming takot sa kamatayan. Amen. So, isa ito na dapat nating iligay sa isip natin na pagtagumpayan na ni Jesus ito, kamatayan. Hindi siya natakot. Para daw, huwag din tayo matakot. Kaya pag oras na ng kamatayan, huwag kang mag-alala. Buhay na walang hanggan ang dyan. Ang pagkatapos ng buhay mo sa lupa, eternal life yan. O anong dapat mo ikatakot? Ang mahirap na dapat mo talagang katakutan, pag namatay ka,
mas mabuti nang kung may sakit ka sa lupa, tiisin mo, buhay ka pa, kaysa sa mamatay ka sa impyerno ka na agad pupunta. Okay. So, ano pa ang dapat nating huwag katakutan? Okay, so kailangan mapagtagumpayan natin yung takot sa kamatayan. Huwag tayo matakot dyan. Si Lord, meron na siyang ipinangako na ang lahat ng mamamatay sa lupang ito na Kristiyano, doon niya na mararanasan ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, tutuusin. Ano dito, maghahanap buhay ka. O, di ba? O, Brother Chris, magpapalinis ka ng tenga. Ano sabi ng doktor? 6 months. Every 6 months. O, pero may kung every 6 months magpapalinis ka ng tenga, 1,260? Ha? Pero yan, doon sa eternal, malinis ang tenga natin doon. Ha? Okay. So, ano? Katatakutan pa ba ang kamatayan? Kaya nga siya kasi yung panaginip mo, ang problema lang niya kung saan siya dadalhin ni Lord. Yan ang problema. Pero kung kamatayan lang, hindi po, katulad ni Pastor Winston, namatay, at least nasa magandang kalagayan mo. Ang mahirap kung mamatay ka, sa impyerno ka pupunta. So kaya nga dito, yan ang pagsikapan natin na anumang oras tayo mamatay, alam mo ang destinasyon mo. No? Okay. Number 3. Genesis chapter 50. Genesis chapter 50 verse 19. 19 to 20. Ito si panahon ito ni Jose. At sinabi ni Jose, kaharap na dyan dito yung mga kapatid niya at magpapakilala na siya. At sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? Okay. At tungkol sa inyo, ay inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit, ipinilagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga, huwag kayong matakot, aking pakakainin kayo, at ang inyong mga bata at ang kanyang inaliw sila at kanyang pinag-aalitaan sila na may kagandahang loob. So ito si Jose, dahil nagsisisi mga kapatid niya, kasi binintas siya mga kapatid niya. Pero nung malaman ng mga kapatid niya na si Jose pala yung kaharap niya, ano yun, si Jose, katiwala ng hari. Kanang kamay ng hari, si Jose. So natakot sila. Sabi niya, huwag kayong matakot. Kumbaga sa ibang sa ibang mensahe. Pinauna lang ako ng Diyos dito. Huwag kayong matakot. Ginawa niya ito. Si Lord ang may gusto nito. Para ano? Kasi alam ni Lord na magkakaguto. At kung wala ako rito sa Egypto, lahat ng Israel mamamatay. So ano ibig sabihin? Ang future. Kasi mula pa doon sa lugar ni Jacob, kasi anak ni Jacob itong mga 12 eh. Alam ng Diyos na sa darating na araw, kasi yung panaginip ni Jose ay ang panaginip pala noong hari, 7 taon, 7 baka na matataba at meron din 7 baka na payat. Yung matataba, kinain ng 7 payat. At 7 ohay ng trigo, matataba, kinain din ng mga payat na trigo. Na ang kahulugan noon, sabi ni Jose, 7 taon na mananagana ang pag-ani. Pagkatapos ng 7 taong pananagana, 7 taon ding tagutom. So, iyon ang mangyayari sa buong mundo.
Pero dahil kay Jose, nabuhay ang mga Hudyo. Dahil kung wala si Jose sa Ehipto, patay sila. Bakit? Mamamatay sa gutom ang lahat ng Israel. So ang Diyos, ang tinutukoy dito, huwag kayong matakot sa darating na araw. Yun yung truth. Kasi maraming tao, kaya nga ang dami nag-iipon, wala namang masama kung mag-ipon ka. Pero ang tanong naman, sigurado ka ba buhay ka pa? O yan. Ipon ng tao na hindi naman niya sigurado kung tatagal pa ang buhay niya. Pero ulitin ko, wala namang masama kung mag-ipon ka. Okay. Pero ang tinutukoy dito sa ating mensahe, huwag niyong katakutan yung future. Dahil si Lord ay kahit na ilang taon, kaya niyang suplayan tayo ng lahat ng pangangailangan natin. So, ang natin katakutan niyo na, ano ba iluluto ko? Sister Mary Jane, ano ba iluluto ko? Linggo tata. Ano ba yung uulamin namin mamayang gabi? Huwag kang mag-alala doon. Pwede kami hindi dumaan doon. Hello? Huwag natin katakutan yung parating na araw. Dahil sabi ni Suelo, sapat na yung araw na ito. Kung ano nandyan, magsaya na tayo. So, yung future, ang tinutukoy dito ng ating mensahe, huwag na itong katakutan. Okay. Exodus. Exodus 14. Chapter 14, verse 13. Ito po ang sabi ni Moses. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Verse 14, sabi niya, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. So itong eksena na ito, nung lumabas sa Egypt ang mga Israelita, sinundan sila ng Paraon. Doon sa sa kapatakan. Ngayon, wala nang matatakbuhan ng Israel. Nakulong sila Saan sila nakulong? Kasi yung kanilang direksyon, dagat na, wala na silang mapupuntahan. Kulong na sila. Ang mga Egyptian, ang balak, ibalik sila sa Ehipto o kung magmamatigas sila Moses, papatay sila. Pero kaya natakot yung mga tao. Sabi nila, mamamatay na tayo. Pero sabi ni Moises, ito ang sinabi ni Moises, doon sa panganib. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. So ibig sabihin, sa panahon na mayroong panganib, ang isang Kristiyano, huwag daw tayo matakot. At sa panahon ito, nanganganib ang buhay ng lahat. Kasi ang plano ng Paraon, ibalik sila sa Ehipto, at pag hindi pumayag, papatayin sila ng mga sundalo ng Paraon. Pero sabi ni Moises, huwag kayong matakot. Tumigil kayo. Ibig sabihin, nagsisigawan na sa takot yung mga tao. Tumigil kayo, sabi ni Moises. At tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo. So sabi ni Moises, nagbigay si Moises ng assurance. Itong araw na ito, makikita nyo kung paano ang Diyos nagliligtas sa mga sumasampalataya. So anong ginawa ng Diyos? Dumating ang isang apoy. Yung apoy, hinatid niya yung dagat. At doon sa harap ng mga sundalo ng Paraon, meron ding apoy.
Kaya hindi sila makakilos doon. Hindi sila makalapit sa mga Israelita. So naka-standby sila doon habang yung dagat bumuka. Sabi ng Diyos, sige, tumawid na kayo. Naawiran yung mga Israelita. Nanonood yung mga Egyptyo. Hindi sila makalapit, may apoy. Hanggang sa nakatawid ang Israel. Pagkatapos makatawid ng Israel, habol ngayon ang mga Egyptian. Kailangan mahuli natin sila. Tumawid din sila. Eh wala namang sinabi ang Diyos na tumawid sila. Yan ang mahirap. Gagawa ka rin ng sarili mong paraan na hindi naman sinasabi ng Diyos sa'yo. Tumawid ang mga Egyptian. Pagdating nila sa gitna, sinarado ng Diyos ang tubig. Patay sila lahat. So sabi ni Moses, makikita nyo sa araw na ito. Ibig sabihin, sa panahon ng panganib, makikita mo rin ang gagawin ng Diyos na pagliligtas. Kaya nga hindi tayo dapat natatakot sa mga panganib. Tayo. O si Brother Fidel, ilang beses na ba niya nakita? Brother Fidel, naalala mo yung doon sa Binmali na magti ko nang masagasaan yung babae. O nandun ka na. Halos yung tricycle ko, dikit na doon sa laman ng hindi gagawin ng Diyos yan. Sa panahon ng mga, kasi alam ni Lord na inutusan niya ako mag-Bible study room eh. O alam nga, pabayaan ako ng Diyos. Hindi niya gagawin yun. At marami ng panganib ang nasuong ko. Kasama ko ang pamilya ko mismo sa pagmamanilo. Kami ni Fernando, ang dami ng panganib. Pero ang Diyos nandiyan, nag-iingat sa mga lingkod niya. Amen. Meron mo, signal number 3, Brother Victor, nandun kami. Di ba? Nag-gwardiya si Brother Victor, signal number 3, nandun kami, Fernando. Kasi sinabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa mga panganib. Wala yan. Amen. Psalms chapter 23. Psalms 23. Verse 4 and 6. 4 to 6. Ito ang sabi ni Salmista. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Okay? Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkol ay nagsisialiw sa akin. 5. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Yan ang assurance kay David ng Diyos. Ano sabi niya? Tunay niyan ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay. Ibig sabihin, sa lahat ng araw ng buhay ni David, sa lupa, ang awa at kabutihan ng Diyos, mararanasan niya. So, kaya sabi dito sa verse, verse 4, sabi niya sa verse 4, wala akong katatakutang kasamaan. Evil. So, ang Kristiyano, hindi siya natatakot sa anumang masama. Bakit? Kasi ang assurance dito, sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Okay. Pagkatapos, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Alam niyo ba yung dulang? Parang piging, parang isang lamesa na maraming pagkain. Na makikita ng kalaban niya na ang Diyos kasama niya. Hindi siya, kasi dito sa lupa, ang daming kalaban. Pero ang Diyos, makikita ito ng lahat ng kalaban. Lahat ng kalaban mo, hindi ka pwedeng talunin. Sabi ko nga sa inyo, bakit tatalunin ang lingkod ng Diyos? Sabi ko sa inyo, ang Diyos ay liwanag.
ito sa gabi madilim dito sa loob. Pero pagdating ng umaga, ang dilim talo na. May dilim pa ba rito? Wala na. Bakit? Dumating na yung liwanag eh. Okay? Okay. So, huwag daw natin katakutan ang mga masama. O anumang klaseng kasamaan. Lalo na ito, maraming kasamaan na parating sa buong daigdig ito. Ang masama, sabi pati ng Panginoon sa Matthew 24, ang kasamaan ay maglilipan. Paano natin pipigilan yan? Kaya nga ang prayer natin, paano natin pagpipray na sana walang masama? Lord, ano gagawin mo? Ba't mo pipigilan? Kung totoo, inig mo, narinig mo. Kaya lang ba kasi Satanas ang nagbulog siya? Okay. So, yung kasamaan, sabi ni David, huwag natin katakutan. Ang ito natin tinuturo dahil ang paparating ng mga mangyayari, hindi pwede mangyari. Lahat mangyayari. Basta sinabi ni Jesus, mangyayari ang lahat ng kanyang sinabi. Dahil sabi niya, mawala ang langit at lupa, ang salita ko hindi magkakapunan. Mangyayari at mangyayari. Psalms 27 verse 3. Ito po ang sabi ni David. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayunmay titiwala rin ako. Si David, ano sabi ni David? Kahit maraming dumating na kalaban, kahit girahin ako, hindi ako matatakot, sabi niya. Bakit? Kasi, Lord, may tiwala ako sa iyo, hindi mo ako pababay. So, ang digmaan, hindi po ito maiiwasan. Pero palagay ko wala na tayo dito sa panahon ng Third World War. Pero, may mga digmaang nakaraan. Okay, sa Marawi, digmaan doon. At kung mangyari man dito sa ating lugar, magkaroon ng digmaan, civil war. Kasi sa nangyayari ngayon, malamang magkaroon ng civil war. Kasi hati ang tao. Ang kalahati ng mga sundalo ayaw magpapakuna. So yung mga ayaw magpapakuna at pinilit mo yan, gira ito. Palagay mo. At maraming Pilipino ayaw magpapakuna. Na pag pinilit mong mga yan, mag-aalbong mo ito yan. So hati. Kaya, posible na magkaroon ng gera. Hindi po yan imposible. Dahil sa nangyayari ngayon, nahati ang kaisipan ng tao. Dahil marami na silang ebidensya na ang bakuna pumapatay. Hindi yan gamot, sabi nila. Doon ko nakapanood kayo doon sa araw ng kalahian, June 12. Ang daming nagsalita doon. Minumura si Duque. Minumura si Duterte. Dahil bakit daw nagpapakutok si Duterte kay Duque. So, hindi po imposible na magkaroon ng digmaan sa ating panahon. Dahil marami talaga ang ayaw magpabakuna. Maski tayo ang agaw, huwag kayo magpabakuna. Hello? Ngayon, pinilit ka, yun ang problema. Kung sa mga ayon ka, mas maganda huwag ka na magpapakuna. Amen. At kung sakali, masabi ko nga sa inyo, dahil sinabi rin ni Lord yan, kung sakaling mabakunahan tayo ng mga laso na yan, hindi yan tatala. Kung Kristiyano ka. Ay, sigurado mo, Kristiyano ka. Kung hindi ka naman Kristiyano, nagki-Kristiyano ka lang, sigurado ang laso talab sa iyo yan. Dahil ang lason hindi yan tatalab sa totoo na Kristiyano. Amen. Psalms ulit. Psalms 118. 118. Verse 6.
Ito po ang sabi ni David. Ang Panginoon ay kakampi ko. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? So, naulit na mga kaaway naman ito. So, itong panahon na nangyayari ngayon agad, dahil sinabi rin ni Lord na mawawala ang pag-ibig ng tao. Lalamig ang pag-ibig. Sa gutom. Kasi, maaring yung bahay na yon isusubo na lang para sa pamilya niya yon. Inaano lang niya yun sa pamilya niya. Kaya, maraming ang tao, magbabahay-bahay sila para mangurakot. So, dadami dito ang magiging kaaway ng Kristiyano. Pero sabi ni David, hindi ako matatakot sa mga kalaman. Bakit? Sabi niya, kakampi ko ang Diyos, sabi niya. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? So itong mangyayari ngayon ng mga parating, hindi mo sigurado kung kakampi mo ang tao. Ang sigurado ko yan, magkakalaman niya. Pero sabi ni David, hindi ako matatakot sa kanino mang tao. Amen? May pagpapala ba? Ano sa... Dito po tayo sa pagpapala. Sa... Pag tayo po ay... Pero anong klaseng takot naman ito? Sa Proverbs. Dito po sa Proverbs tayo. Chapter 1. Verse 7 to 9. May pagpapala ba sa pagkatakot sa Diyos? Okay, kanina, ang sabi ng pinag-aralan natin, isa lang ang dapat nating katakutan, Diyos. Pero doon sa pinag-aralan natin, huwag anya kayo matakot doon. Sabi ng Biblia. Ngayon, sa pagkatakot sa Diyos, meron bang pagpapala? Verse 7. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at tugon. So ang mga mangmang, hindi nila pinapahalagahan ang aral. Pero kung may takot daw tayo sa Diyos, diyan na magsisimula ang karunungan at kaalaman. So may pagpapala pala sa pagkatakot sa Diyos. Okay? The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. So nakita niyo ba pagka ang tao may takot sa Diyos? Binibigyan siya ngayon ng kaalaman. Ngayon, mahalaga ba ang kaalaman? Mga kapatid, kung hindi natin naalaman ang kaligtasan, hindi tayo maliligtas. So mahalaga na may alam ka patungkol sa kaligtasan. Kasi tulad nito. Ayan, dyan sa Swal, alam ng tao dyan, na yung mga kasabay ko, number 1 akong lasinggero. Sa Swal. 2 kaing na basyon ng buti ng Ginebra ang binibinta namin. Kami ni Ibong, kapatid ni Viking. Ganon ako kalasinggero. Pero nung malaman ko ang salita ng Diyos, wala na. Kaya napakahalaga ng kaalaman na malaman mo ang mga dapat mong gawin. Nakita niyo, nakaiwas na ako ngayon sa gastos. Ang laki ng gastos yan. Alak, sigarilyo na ako, ang laking gastos yan. At nakaiwas ka pa rin nakaiwas ka sa sakit. Dahil wala nang ibang inudulot ang alak at sigarilyo, sakit. Di nakaligtas na ako sa gastos naligtasan ko pa ang sakit. Di ba? Ngayon, saan nagpasimula ito? Sa pagkatakot sa Diyos. Kaya pag may takot ka na sa Diyos, kasi paano ka ba? Biro mo, binibidyo ka ng Diyos. Habang umiinom ka, nakabidyo ka. Sisikalyo ka, nakabidyo ka. At mapapanood mo yan sa araw na darating. Sa bidyo ng Diyos. Paano mo ngayon? Sasabihin, Lord, hindi ko ginawa. Hindi mo ginawa, panoorin mo ito.
Tama nyo? O ngayon, sa akin, wala nang mapapanood. Bakit? Dahil sa takot ko sa Diyos, tumino ako. Nakuha niyo pa ang kagandahan sa takot sa Diyos. Ha? Nagkakaroon ka ng kalaman. Pangalawa, verse 29. Dito pa rin sa chapter 1. Verse 29. Sabi po ng Biblia, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ang kinuha lang nila kaalaman. Pero ang takot sa Diyos wala. Anong mangyari? Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang bukong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. So, pag ang pagsaway o ang kaalaman, tinanggihan mo, sabi dito, magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. So, ibig sabihin, may mga consequences na mangyayari doon sa mga walang takot sa Diyos. Kaya nga, ang tayo po tinuturoan ng Biblia ng banal na takot sa Diyos. Kasi pag may takot ka sa Diyos, takot kang gagawa ng kasalanan. Diba? May takot eh. Sa tao, huwag ka matakot. Pero yung, kasi, halimbawa sa tao, brother, sabi ito, kung sa tao lang, ng babae ka, magagawa mo. Bakit? Wala ka naman takot sa Diyos eh. Ang tatakutan mo lang, baka mahuli ka nung asawa nung babae mo. Di ba? Wala kang takot sa Diyos, gagawin mo. Pero kung sa Diyos ka may takot, ay hindi mo gagawin. Di ba? Paano mo gagawin? Ang Diyos, lahat ng kilos mo alam. Iniisip mo pa lang, alam niya. O pa. Di ba? Pero kung may takot ka sa Diyos, alam mo kasi na, alam ni Lord itong gagawin ko. Nakabidyo ako dito. Di ba? So, iiwas ka ngayon. At iyan ang, kasi, yung brother Pinil, di ba? Nakalimampu ka. Di ba? Ng chicks. May 50. Kasi wala ka naman takot sa Diyos noon. Mabuti na lang, hindi ako gumaya sa iyo. Pero, di ba? So, pag wala kang takot sa Diyos, magagawa mo yan. Pero ngayon, may takot ka na, Brad, sa Diyos. Di ba? Ayaw mo na kay Marian Rivera. Ayan. Nakita nyo. Pero kung walang takot yan, ang gusto niya, sabi niya noon, nabingkas ni brother dito. Kung mag-aasawa rin na ako ng ay Marian Rivera. Okay. Yan ay noon. Proverbs 3. Verse 7. Ito po ang sabi ni Solomon. Solomon po ito. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. So ano po ang dito, pagpapala na nakita natin, sabi po ni Solomon, huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. So ibig sabihin, huwag kang magpakadulong sa sarili mong paraan. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Anong mangyari? Magiging kagalingan sa iyong puso at utak sa iyong mga buto. So ang tinutukoy dito na yung pagkatakot sa Diyos, magiging kalusugan natin ito. Magiging malusog ka. Di ba? Totoo ba yung Pastor? Noon po na manginginom pa ako, humantong na ako sa napakapayat ko na. Bakit payat? Kasi
Ang trabaho ko noon, mag-lettering sa mga lantya, ng mga pangalan, mag-drawing. Pag dating sa gabi, hindi ako makatulog na hindi ako lasing. Ayan, kailangan kong malasing para makatulog. Pag-gising ko na lang sa umaga, ang mga kamay ko, ganyan, paano ako makakapaghanap buhay? Ano ba? Nanginginig ang kamay ko. Pero pag nakatagay ako ng 4, balik na yung pulso. So, umaga, maglalasing na ako. Hanggang gabi na yan. Dahil hindi ako makatulog sa gabi pag hindi ako lasing. Pero, nung nagkaroon ako ng takot sa Diyos, ano? Natanggal yung panginginig, natanggal yung mama. Okay? So, benepisyo po yan ng takot sa Diyos. Now, ang daming mong mawawala ng mga hindi dapat ilagay sa katawan. Ha? Anong araw? Lahat. Sabi ko sa inyo. Lahat ng iro. Ha? Lasinggero. Sigarillero. Isang air lang ang hindi ko nagawa. Lalakiro. Okay. Proverbs 14. Proverbs 14. Chapter 14. Verse 26. 14. 26 to 27. Sabi po ni Solomon, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Biro mo ito, pati pamilya mo. Magkakaroon siya ng, kumbaga, pag sinabing kanlungan, alam niyo ba ang, ayan dyan sa Swallow, pag may bagyo, ang takbuhan ng mga vapor sa Swallow, doon sa Kinaanabing. Bakit? Kasi loob yung, kahit may bagyo, hindi doon aabutin ng pagkasira ang barko. Maaaring may alon-alon lang, pero konti lang. Pero kung diyan ka sa gitna, delikado ang barko niya. So, ang isang may takot sa Diyos, pati pamilya niya, ikakanlong na. Kaya nga napakalaking bagay na ang magulang Kristiyano, pati mga anak niya naliligtas sa mga nangyayari sa lupa. Pero kung ang magulang hindi Kristiyano, ang mga anak niya delikado. Hello? Sabi ito ni Solomon. Sabi niya, sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala. So magkakaroon ka ng tiwala sa Diyos. Matibay na klase na pagtitiwala. At ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Kanlungan mo ang Panginoon. So wala kang problema. Pero ulitin ko, pag hindi ka Kristiyano, ang mga anak mo delikado yan. Amen. Sino magpipig yan? At saka, alalahanin natin sa ating pamilya, although kahit anong bait natin, minsan sa bait natin, pati ibang tao, natutulungan natin. Pero, ang pamilya mo ang number 1 na prioridad. Tama? Sa Diyos, prioridad niya ang mga anak niya. Hello, kaya nga ang daming na aksidente, ang daming napapahamak, kasi iba hindi sila anak ng Diyos. Ang makikialaman lang nila yung anak niya. Kaya, kung lahat sila anak ng Diyos, lahat sila ligtas. Amen. Pero anong magagawa ng tao kung hindi ka naman anak? So, dyan, bahala ka sa buhay mo. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, pati anak mo, makakanlong yan. Amen. Okay. Proverbs
Dalawa na lang, dalawa. 19. 19 verse 23. Ito po ang sabi ni Solomon ulit. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. Grabe ano? Ano sabi? Ang pagkatakot anya sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. Ibig sabihin, patungo sa buhay. Anong buhay? Walang hanggan. Okay. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan. Hindi siya dadalawin ng kasamaan. So, ibig sabihin, ilalayo ka ng Panginoon. Ang taong laging may takot sa Diyos, ilalayo ka sa anumang uri ng kasamaan. Ang mundong ito ang gagi, punong-puno na ito ng kasamaan. Pero sabi ni Solomon, pag may takot ka sa Diyos, ilalayo ka sa lahat ng klase ng kasamaan. Last, Ecclesiastes chapter 8 verse 12 and 13. Sabi doon ni Solomon ulit, bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na mga 100 at humaba ang kanyang buhay, gayon may tunay na talastas ko. Chapter 8, 13. Talastas ko na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya. Kaya parang ang ibig sabihin dito, no? Kung naalala nyo yung turo ni Apostol Pablo sa Galatia, sa Ephesians chapter 6, 1 and 2, sabi niya doon, mga anak, igalang ninyo at sundin ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang utos na may pangako. Dalawang utos. Ano yung utos? Igalang at sundin. Ibig sabihin, pag ang magulang kinakalaban mo, delikado ka. Okay. Ikaw, Brother Iking, may kilala kang kamag-anak mo na lumaban sa ina? Wala pa. Kasi maraming mga lumalaban sa magulang, pinaparusahan ng Diyos yan. Sabi rito, kung ang isang anak sumunod sa utos na yung dalawa, ano yung dalawang utos? Igalang at sundin ang magulang. Ano ang pagpapala ng mga kamtan doon? Ikaw anya'y hahaba ang buhay at giginhawa. So, maginhawang buhay, mahaba ang buhay sa lupa. So, anong ibig sabihin no? Pag hindi mo iginalang ang magulang mo, humaba man ang buhay niya, naghihirap. Kahirapan ang aabutin niya. So, sabi dito ni Solomon, bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na maka 100 at humaba ang kanyang buhay. Hahaba din ang buhay. Maraming mga makasalanan humaba ang buhay. Pero, problema ang kanilang nararanasan. Kaya sabi dito ni Solomon, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nangangatatakot sa Diyos. Na nangatatakot sa harap niya. So, mas mabuti pa rin may takot ka sa Diyos. Amen. Kung humaba ang buhay mo sa lupa, puro. Di ba? Anong silbi ng haba ang buhay mo? Naghihirap ka naman. Kaya marami ang may nasa ospital na mga tao, wala rin magawa ang kanilang pera para sila gumaling. Di ba? Isa na si Marcos. Hindi naman natin inaano kanyang buhay. Pero si Marcos, pinakamayaman sa Asia yan. May nagawa ba ang pera niya? Wala. Yung presidenting ko rin, mayaman din. Huwag ko yan. May nagawa ba ang pera niya? Wala. So, ayan po ang tinutukoy dito ni Solomon. Na napakahalaga
magkaroon tayo lagi takot sa Diyos. Kasi pag may takot tayo sa Diyos, tiyak, susundin mo ang lahat ng sinasabi niya. Okay? God bless. Kapi muna tayo.